Gamutan na ng native pigs. Lagok. Hindi tayo naman lagok yan. 6 na lang ang natirang baby native pigs natin. 5 araw na antibiotics ang binigay namin sa kanila. Sinupak na namin para mas mabilis ma-absorb ng katawan nila. Sana wala na mabawas. At tingin ko naman, nagiging okay na sila sa aming binigay na gamot. Kaya dito ulit tayo sa ating babuyan. Talaga nauubos ang ating mga biig. Dahil nga nagka-problema ang mga baby native pigs natin, ongoing ang pagbibigay namin sa kanila ng antibiotics. Sinusupakan namin sila para mas madali nilang ma-absorb ang gamot. Itataboy natin dito sa kwarto para mas madali magsupak. Mahirap na rin kasi silang hulihin eh. Kailangan din lang lagyan ng harang ang ilalim dahil kasya sila sa ilalim dyan. Lagpasan sila dyan kung hindi harangan. May nagsabi na hindi daw hiyang sa akin ang pag-alaga. Kawawa daw sa akin ang mga alaga ko. Let me say this. Hindi man ako ang pinakamagaling na nag-aalaga ng mga native pigs, ini-ensure ko naman na hindi sila napapabayaan. At least intentionally. Tingin ko kailangan na talagang iwalay ang mga biik. Ang lalaki na kasi ay sumususo pa. Kaya hindi pa makarecover ang ating mga inahin sa kanilang taba kahit marami silang kinakain. Maganda na project na rin yun para mag-on-hit na ulit ang mga inahin at makapag next breeding season na tayo. Yan. Lagyan natin ng harang. Mga biig. Dalhin natin dito. Nasa mahirap na part na tayo. Ang itaboy sila papunta sa kwarto. Relax lang ng unang part. Kaso, Ala! Egul. Eguls. Layo na agad oh. Nandun na agad oh. Wala. Nalipos. Yan. Galit na yung dalo. Oh, napakahina. Plano. Adi, iko-corner natin. Ilipat natin lahat dito. sinupakan lang namin isa-isa mga biik. Okay naman sila. May isa na lang na payat at siya na lang ang natitirang dumudumi ng puti. Pero tapusin ko pa rin ang antibiotics ng mga alaga namin. Para sure lang tayo na okay na talaga sila hanggang sa loob ng katawan nila. Mahirap lang siyang gawin ng solo kaya kailangan dalawa kayo. At ginawa namin ito ng 5 na araw na nakabase sa recommended dosage sa packaging ng gamot. Ito ang magiging plano at susunod na project natin sa native pigs. Focus muna tayo sa paggamot ng ating mga baby native pigs. Ang sunod ay gagawa pa tayo ng paddock pa at magiging training paddock nila para masanay na sila sa electric fence at hindi na sila lumabas-labas ng ating paddock. Then gagawa tayo ng pangalawang malaking paddock na magiging kahalili na paddock ng current natin na ginagamit. Na sa ganon, kapag maputik na o okay na ang parte ng paddock na ito, maililipat natin ang mga native pigs natin. Na sa ganon din, ma-minimize ang bacterial at viral build-up at mabawasan ang risk ng pagkakasakit ng mga native pigs lalo na kapag maulan. Kasi makakapahinga ang lupa. Sa mga nagsasuggest pa rin na gumawa kami ng farrowing fence para sa kanila, hindi po ako para gumawa ng farrowing fence para sa native pigs. Kasi kung gagawin ko yon, edi magputing baboy na lang kami ng alagaan. Marami lang siguro kami na miss out sa last breeding season kaya naging ganon. Pero marami kami natutunan at for sure mag-adjust kami para dito. Lahat naman ay natututunan at na-improve. Basta wag sukuan at open-minded tayo. Kung hindi man perfect ang next breeding season, for sure better. Yun lang, peace.